At punta na nga tayo dito kasi alam mo itong isang magiting na senador mukhang pinatatanggal ata sa sa Senado. Ewan ko, ba't may mga ganitong issue. Pero panoorin muna natin yung reaction ni Lacson, ha. Ipapakita ko sa inyo kung gaano kasinungaling to si Pinky. Pero bago po mangyari ang mga ganyang klaseng usapan, ulitin lang po natin mga kababayan, baka naman pwede mag-subscribe na po kayo kasi sa mga nanonood, 52% hindi nakasubscribe. Pero alam nyo nakita ko yung statistics medyo umaangat na po ito. Marami na po ang nanonood na nakasubscribe. Pero kung maaari pa, yung iba pa, yung remaining na nanonood, baka naman pwede hong tayo mag-subscribe. Okay, ito na nga. So, AGS ka ba? Okay. Alphabetical. Sir, after ng exchange po ninyo ni Senator Marcoleta, how are things? Well, I feel good. Kasi it's been quite a while and numerous times. Wala naman talaga. Pumipitik si Kuya. I feel good. Hoy, sinabi niya na hindi siya bakla, huwag kayong ganyan. Basta, he feel good. Siyang ginawa kundi i-target ako, atakihin ako, i-badmouth ako. Matagal na ako nagtitimpi. Yung last week, Feeling victim pa. Nakakatawa ito Alam mo, si Marcoleta bumabanat, pero issue-based lagi. Lagi niya sinasabi, ito yung issue, bakit hindi niya ginawa, bakit ganito, ito, hindi. Siya, anong issue niya? Naglabas siya ng mga chop-chop na video ni Marcoleta tungkol dun sa pro-China na kesyo isinusuko daw ni Marcoleta yung, o pinamimigay ni Marcoleta yung island. Na ilang beses naman na sinabi ni Marcoleta na hindi niya pinanood yung buong context. Yun ay isang sarcasm na sinasabi, di sige, sa'yo na. Parang ganun Alam mo yung simpleng, kunwari nag-aagawan kayo ng isang mong kaibigan tungkol dito sa jowa niya. Jowa ko yan. Hindi, jowa ko yan jowa ko yan kung talagang jowa mo yan, di sa'yo na. Bakit niya ba yung mga gamit? Yan sa'yo na. Hindi ibig sabihin pinamimigay. Di ba? Kung puputulin mo lang yun, di sa'yo na. Di pa, pinamigay niya. Hindi niya pinamimigay. Pinapakita lang naman ni Marcoleta yung consequence ng ginagawa ng pamahalaan na ito. Ngayon, biglang chinap-chap nito ni Lacson para tirahin si Marcoleta. Di ba? Tapos ngayon, ikaw na feeling victim? Ayop talaga. Gago! privilege speech niya, I was at the lounge. I was listening and talagang pinigil ko yung sarili ko and I asked the majority leader kasi magkasama kami doon. Sabi ko, sagutin ko pa ba ito? So, also upon his advice and yun na rin ang feeling ko, wag na lang patulan. Pero tumira pa rin siya ng Lunes. I was in my office monitoring. So right there and then, nag-decide ako. Sabi ko, enough is enough. I have to respond. So yun. Kaya pinuyat na ako nung gabi kasi nag-drop ako ng speech kasama yung staff ko. Umuwi nga kami alas 12 kaya mainit ang ulo ko Sir, after po ng kahapon ko, tapos na po ba? Tama na si Sir? I don't know. I don't initiate any quarrel or any fight. But if you hit me and you insult me, I'll insult you back. And I'll hit you back. Ganun naman attitude. Feeling victim? Ikaw pa talaga yung nagsabi ng ganyan? I never initiated any quarrel, especially with my colleagues. Ayoko Ang problema, kung sumusobra na, lahat naman tayo may elastic limit di ba? Para tayo rubber band din Pag dumating na sa malapit sa breaking point, preserve ko na yung breaking point. I will have to respond. Yun. So, marami tuloy na i-reveal tungkol sa mga shortcomings niya. Sabihin na lang natin. Ayoko sabihin kagaguhan, pero shortcomings would be a better word. So, ang isang na-notice ko when we were researching, we tried to compare, sabi ko sa mga staff, establish a pattern. Yung kanyang pronouncements about China, about the West Philippine Sea, talagang swak na swak do sa website, official website. Tingnan mo, eto, aatake ka na naman. Aatake na naman daw siya. Kesyo pareho daw nung official statement o yung pinaglalaban ni Marcoleta, yung sa official statement ng China website. So ito, another fact na binabato mo na naman kay Marcoleta. Sasagot na naman si Marcoleta sa'yo. Tapos sasabihin mo na naman, bakit ako kinatake ni Marcoleta? Gago! Ministry of Foreign Affairs of the People's Republic of China. So what does that indicate or tell you? Di ba? So kung gano'n ang kanyang posisyon, pinaparot niya lang ba yung posisyon ng China regarding the West Philippine Sea? So yun, hindi na dapat lumabas yun but hinahamon niya ako So sabi ko nga, if you hit me once, pwede ako magtiis. Hit me twice, pwede pa rin. Hit me 3 times, medyo malapit na sa elastic limit yun. So, as a former member po ng security sector, how do you find that? Is it unsettling well, for us? yes, unsettling, to say the least, because this is national security that we're talking about. Especially na medyo delikado delicate yung situation. Parang in the advent of the Iran war, di ba? Parang iniisip ng marami baka magka World War III. Di ba? Delikado yan. Pag nag-escalate yan,
at kumalat yan pa sa Pacific region, medyo kawawa naman tayo. And tayo, as a very weak country militarily, huwag na nating gatungan pa o huwag nating dagdagan. Yun lang masasabi. Huwag daw dagdagan. Kaya iniimbitahan ni Marcoleta itong mga AFP. Kaya nga niya iniimbitahan eh. Para nga maayos eh. Para nga mapayapa ang usapin between us and the China government. That's the purpose. Paano gagatungan? Kayo ang gatungero. Gatong kayo ng gatong at sinusuportahan ninyo isang walang yang opisyal natin na kung saan binaboy ang mukha ng kalaban. Again ha, binaboy ang mukha ng kalaban na gusto nating makipagkasundo. Gago! Sinuportahan ninyo. Tapos si Marcoleta gusto niya maayos ang usapan sa China. Paano ginagatungan? Gago! Kung ako nag-interview dito, suplak sa akin to si Lacson. So yung issue dun sa flood control na inihirit na yung 18, ano ang chance nun? Well, kita naman natin, yung especially yung mga follow-up statements. Hindi naman sila interesadong maimbestigahan to be investigated or to expose whatever they mention na alam nila. Medyo obvious na yung huling statement na nananawagan na sa taong bayan eh. Hindi naman nananawagan sa DOJ, hindi na nananawagan sa ombudsman, hindi nga nag-fairness. Alam nyo, kaibigan ko si Attorney Baligot, way back nung panahon pa ni Napoles. Kasi aligned naman yung advocacy namin doon sa pork barrel. So, I was hoping sana, I was thinking, sana man lang, pinarnish niya ako ng affidavit, yung joint affidavit. Nag-usap kami at nag-request siya kung pwedeng isalang ko sa Blue Ribbon. Gusto niya, siya mauna. Gago! Gusto niya, magpaalam muna ko na yung sasabihin. Kaya siya pinapasagmin yung affidavit eh. Gago! Kung swak sa pinoprotektahan ni Lacson, okay. Pag hindi, out ka. Gago! Bakit hindi mo imbestigahan? Bakit hindi mo imbestigahan? Ipatawag mo, tanungin mo. O, totoo ba? Anong prueba mo na itong Senate President namin nakatanggap ng maleta? Ang dali-dali eh. Kung ako yan, hindi, kunwari ako yung senador, tapos inakusahan mo ako na tumanggap ako sa'yo ng maleta? Boy, patatawag talaga kita, yari ka sa akin. Yari ka sa akin. Patatawag kita, iko-contempt kita pag di mo na patunayan. Yari ka sa akin, pakukulong kita ng matagal dyan sa Senado. Kung hindi totoo. Pero bakit ayaw nyo ipatawag? May tinatago ba kayo? Hindi, ako nagtatanong lang, may tinatago ba kayo? Para kayong si Congressman Luis Tro, may tinago. Mamaya pag-usapan natin yung tinago niya. Well, I could have done that. Kasi sabi ko nga, sundan natin ebidensya. But when I heard the 805 billion, doon ako nagkaroon ng na-deliver, Siyempre, I did my math. Kasi kung Wala na naniniwala sa'yo where the investigation leads us. Wala na naniniwala. Gago! Alam mo, lahat ng tao, alam na si Romualdez at si BBM may kinalaman dyan sa issue na yan. Pero anong ginawa mo? Nagsinungaling ka. Tingnan mo, papakita ko sa iyo paano ka nagsinungaling ha. mag-iimbestiga ka, tingnan mo rin yung reliability. Kasi even in my previous life, pag meron dumating na information, dalawa kagad yung tinitingnan ko. Yung credibility ng source or sources at saka yung credibility ng information itself. Kaya nga meron tayong mga A1 information, Ngayon na naman siya. F6 information, yung A1 Wagyo, A5 Wagyo. Gago! Alam mo, para magmukhang matalino ito, gumagamit ito ng mga jargon-jargon ng mga sa PNP. Even the PNP chief siya dati, it doesn't mean magaling siya. Ayun na naman yung A1 information, A2, A5 Wagyo, gano'n. Gago! Hayop yan. because of those two classifications, yung source at saka information. And kita naman natin when I delivered my privilege speech last week, imposible. Sabi 1,600 deliveries, 10,416 to 15,000 maletas. Naging generous na nga ako, naging conservative na nga ako na lahat ng large na lang na maleta at lahat ng maleta nylon sided or yung pinakamagaang na. Pero still, napaka-improbable, napaka-impossible na ma-accomplish yung deliveries nung ganong karaming pera. And, you know, I have it on a good source na yung withdrawals during the period in question, sabihin natin 2022 hanggang 2025, ang biggest single withdrawal, 20 billion lang eh. Yung cumulative na over the same period, ano, parang random ito, hindi ito yung bigla-bigla, sama-sama ng lahat.
ibig sabihin, involving 114 million Filipinos. Sa mga 111 billion. So saan manggagaling yung 805 billion? Wala naman siguradong cheque yun kasi maleta ang pinaglalagyan. So doon pala makita mo yung incredibility, di ba, ng kanilang information. So ba't natin papatulan yun? Not to mention na mukhang papunta sa destabilization. Napansin natin, bakit on the eve of the 40th anniversary of EDSA 1? Tapos at the time na merong confirmation of charges sa ICC. Ito yung mga factors na dapat kinoconsider natin kung credible ba yung kanilang binibigay ng mga information. So, yun. So, kung kayo nasa lugar ko, tatawag pa rin kayo ng hearing, alam nyo yung motibo, gusto nyo ba magkagulo yung bansa? I'm not for BBM, but I'm for a peaceful country na dapat inigil natin, hindi yung destabilize. Hindi naman destabilize. Kaya nga ito lang kasimple Sabi ko nga sa'yo kung nagsisinungaling itong mga sundalo na ito, mga ex na sundalo na ito, di sana, kung nag-hearing kayo, mabubuking mo ngayon, mapapahiya sila. Kung nagsisinungaling sila. It is not your job na hindi magkagulo. That is not your fucking job. Your job is to know the truth so that pwede tayo magkaroon ng mga bagong batas na kokontra sa korupsyon. Paano mo magagawa yan if you do not know the truth? Hindi naman mo patatawag yung mga senador para, di mo patatawag yung mga ex-military para panigan sila. Ipatatawag mo sila para malaman mong katotohanan. Kung hindi mo pa nga naririnig sila, hindi mo pa sila natatanong, anong klaseng investigador ka? Dati kang pulis. Alam mo yan. Para malaman mo katotohanan, ipapatawag mo ang dalawang panig. Di ba? Papatawag mo sa presinto, mag-uusap, at doon maaamoy mo kung sino nagsisinungaling. Dito, malayo pa lang, porket hindi makapangyarihan, porket sa tingin mo, walang kakayanan. Feeling mo sila na kagad na may kasalanan. Ginudge mo na sila bago mo pinakinggan. Anong klaseng investigador ka? Paano ka naging PNP chief? Palakasan? Gago! Di ba? Ayun ay simple lamang na konklusyon. Gulo at maaaring pati yung armed forces makihalo. Gusto nyo ba maulit yung ganong situation? Of course not. Sir, how would you make Yusek? Yusek Bersamin was never mentioned. Kaya nga tinanong ko siya, have you read the partial committee report? If there's one sentence or one phrase that mentioned Yusek Bersamin, why not? Yusek Bersamin was not mentioned daw dun sa report. But this is how liar you are. He was mentioned during the hearing, during Senate inquiry. Panoorin natin baka sabihin nito nagsisinungaling tayo. Hindi, panoorin natin. Ipapakita ko sa inyo Ito, ganito kasinungaling tumaman to Pakita ninyo. Wait lang, Choto Mate, nag-mute siya, animal ka. Unmute. Yes, Mr. President. Walang buwan na mula nang tumambad sa sambayanang Pilipino at sa buong mundo ang malawakang anomalya at korupsyon sa likod ng mga flood control projects. Pagkatapos ng 8 buwan, natukoy na ba kung sino ang mga walang hiya? Since the first Blue Ribbon hearing last August 19, 2025, the public has watched closely, anticipating the outcome of our inquiries and investigations. The demand for transparency and accountability did not subside. It has only grown louder. Despite the increasing public clamor for transparency and accountability, we are stuck in a maze of indecision and complacency, waiting for a report that has long been overdue. Mr. President, as early as December of last year, the minority submitted its observations, findings, and recommendations based on the initial 6 public hearings of the Blue Ribbon Committee and labeled it a minority report, for lack of a better term. Let me be clear. It was not intended to disrespect the committee nor the Senate as a body. Fully aware of the hearings on the flood control anomalies that had not concluded, and in the absence of a committee report, the public has long been waiting. The report was not filed with the bills and index, but coursed through the office of the Senate President, hoping for proper disposition. The minority report was initiated out of our solemn duty to the Filipino people who were eagerly awaiting and demanding for the Senate's decisive action on the nationwide flood control scandal. Our intention was clear from the outset: to uncover the truth, hold people accountable, and propose legislative measures that will finally dismantle the deeply entrenched corruption that characterize our infrastructure projects. Ladies and gentlemen of this chamber,
The people have waited long enough. Yan. It has been 7 months since the first Blue Ribbon hearing. For far too long, the public have been agitated, disgusted, and tormented by the thought that more than ₱1 trillion have been openly looted from the National Treasury. Yet to this day, no one has been held accountable Yon. except for the small fry. In several instances and interviews, the chairman of the Blue Ribbon Committee has said that a partial committee report is to be released. Last November 24, 2025, the chair stated in an interview, and I quote, "Magsasubmit kami ng partial committee report based on info so far gathered during the previous hearing." Natapos ang Disyembre 2025, walang report. Nako. Then on January 14, 2026, during the kapihan sa Senado, another statement was made that the report was still being drafted by his staff, even chiding them for being inept. Are we supposed to depend solely on the capacity and perhaps the willingness of our staff to produce a report that the Filipino people have been waiting for? A report that is not merely a formality but a duty we owe to the public we serve. It was out of exasperation that on January 20, 2026, we took it upon ourselves to formally release the minority report in a press conference to prevent the findings of our inquiry from being stalled while the public continues to wait for answers. Yet again, on January 26, 2026, the chairman once again said that BRC's partial committee report was almost finished. Mr. President, the minority report was not done half-heartedly, nor was it done out of disregard for this institution. It was done because the Filipino people have been waiting for this chamber to tell them what has been found. The submission of a minority report therefore served a simple yet necessary and urgent purpose, to let our people know that something has been done, at least from our side. Sadly, after the minority's press conference, said report was vilified without even the courtesy of reading it. The BRC chairman was even blunt when he said that the place for the minority report is the trash bin. Sa basurahan, a submission anchored in the same hearings, 3 of which he actually presided, the same resource persons, and the same affidavits. Masasabi ba niya ang pangbasura lang din ang lahat ng iyon? Kung itatapon sa basurahan ang ulat na ito, hindi ba't para na rin nating itinapon ang lahat ng ebidensya kasama na ang 2 privilege speeches niya na ginamit sa minority report? With due respect, the Senate was never meant to be a place where inconvenient findings are thrown into the trash bin just because they challenge the preferred narrative. The minority report exposes how ghost and defective blood control projects stem from systemic corruption embedded in the country's infrastructure planning, budgeting, and implementation processes. It unraveled a corrupt monitoring and quality control system that gave way to a normalized system of kickbacks, rigged bidding, and budget insertions involving lawmakers, DPWH officials, and favored contractors, even as it recommended comprehensive reforms through proposed measures to address the issues across all stages of project implementation. Finally, the minority report raised serious concerns about veering away from the initial course of investigation, from pursuing major perpetrators to selective summoning of witnesses, intimidation or discrediting of whistleblowers, and the failure to summon key political figures. This shift will undermine public trust and weaken the truth-seeking function of the Blue Ribbon Committee. As we have witnessed, after the testimony of ex-Marine Sergeant Oli Gutesa, there has been a month-long halt in the investigation, giving the persons mentioned by him, John Paul Estrada and Mark Tiksay, to flee the country to parts unknown. The resignation of BRC chairman that followed already changed the narrative. Gutesa, the only witness who connected the money trail from Saldico to Martin Romualdez, was painted to have faked his notarized sworn statement. Siya pa ang tinakot kasuhan ng falsification of public documents at perjury. To rectify this, Mr. President, I just filed a disbarment complaint against Attorney Espera and administrative complaint against Executive Judge Season of Manila RTC. Meanwhile, on February 11, 2026, my office received what appears to be a draft report from the Blue Ribbon Committee, which can only assume to have originated either from the chairman's office or from the Blue Ribbon Committee which he chairs. What was transmitted to us, Mr. President, was a link to a PDF document bearing a watermark OS Marcoleta across each and every page. Yet the said partial report does not bear the signature of the chairman, a formality ordinarily expected of any report issued by a committee, particularly from the Blue Ribbon Committee. Given the circumstances, the status of the Blue Ribbon partial report is unclear, and it could easily be disowned or disavowed at a later time. In light of this, Mr. President, guidance is respectfully sought on how such a document should be properly regarded by this body. The same people were hell-bent on criticizing the manner by which the minority report was submitted,
Yet they have no qualm circulating a supposed committee report in a manner that lacks even the most basic formalities expected of an official document of this institution. Maybe because of the following observed weaknesses. In the BRC chairman's interview with Dos por Dos on DCRH as early as July 31, 2025, he alleged that there are at least 60 sitting congressmen who also acted as contractors of infrastructure projects in their own districts. In a press conference and in a press release dated August 10, 2025, posted on the Senate website, the BRC chairman disclosed that House members called him and that he had a list of 67 congressmen who are contractors. Yan, no? Yet he Grabe did yan, not no? summon. Grabe yung issue na yan, hindi man lang tinalakay ni Lacson, no? Yung sa BSP na yun, ano, na mga kontraktor. Di ba? Kung talagang gusto niya yung ebidensya, ito, may part pa dito yung, yung sinabi ni Lacson na hindi nabanggit si Bersamin. For instance, on November 18, 2025, he made a revelation during the plenary debates of the 2026 budget on general principles in the presence of DBCC officials. Sinabi niya na base sa usapan nila ni Yusek Bernardo, meron siyang may mga taong nagne-name drop sa Pangulo, tulad ni na Yusek Adrian Bersamin at Yusek Trajib Olaybar, na nagutos kay Saldico na ipasok sa BICAM yung insertions ng 100 billion. Panoorin po natin ang video, Mr. President. Sabi niya, ang pagkaalam niya, kasama si Yusek Adrian Bersamin. 8 billion pesos, Mr. President, in at least 10 deliveries. The modus that yung arrangement nila is, may tigisa silang armored van. May armored van si Yusek Olaybar. Di ba sabi ni Lacson hindi daw nabanggit doon sa kanilang partial report? Bakit? Ito ikaw nga mismo nagbanggit kay Yusek Bersamin. So nagsisinungaling ka? Bakit nagsisinungaling? Kasi ibig sabihin, hindi mo ni-report doon sa partial report ninyo sa BRC, sa Blue Ribbon. Hindi mo binanggit ito. So, kasi nungalingan yung report na yun, yung partial report na yun. May armored van siya. Magpapark sa basement ng Diamond Hotel. Darating yung van driven by Olaybar. And possibly, sabi niya, hindi siya sigurado, and possibly along with Adrian Bersamin. Bakante yung armored van, ipapark, idadrive yung isang van na puno ng pera. Ranging from 800 million hanggang 2 billion. Umabot ng 2 billion only because sometime in March, yung kanyang date na sinasabi from I think March hanggang April yung delivery. Very good nga raw siya, sabi ni Yusek Olaybar, kasi nakakapag-deliver. Ang biggest kasi naipon because March 11, Ngunit kailanman na hindi po naimbitahan si Yusek Adrian Bersamin upang harapin at linawin ang akusasyong ito na mismong chairman pa ang nagsiwalat sa plenaryo. Ayun. Earlier, on November 14, 2025, in an ambush interview, he already disputed the statement of Saldico about the alleged 100 billion insertions allegedly made by the President in the BICAM. Ang malinaw rito, Mr. President, ay magkakaibang pahayag at pagkakaunawa sa parehong issue. Isang senyalis ng kontradiksyon na posibleng pagmamanipula na dapat sana'y malinaw at tapat sa publiko. This becomes particularly concerning in light of the second supplemental affidavit of former DPWH Undersecretary Roberto Bernardo dated November 10, 2025, where he disclosed that he handled 5 billion worth of projects for former DPWH Secretary Manuel Bunoan each year from 2023, 24 to 25, with kickbacks of 15% therefrom. From this kickback, 75% will be shared by Bunoan and Cabral. The 25% goes to Bernardo. Pinayagan din ng chairman ng BRC ang pakikialam ng DOJ sa mga pagdinig, lalo na sa pagpili ng mga gagawing testigo sa ilalim ng Witness Protection Program. Ito ay sa pamamagitan ng sapilitang pagre-require ng restitution na hindi naman hinihingi ng batas. Hindi rin po binigyan ng pansin ang mga naging kaganapan sa number 30 Tamarin Street, South Forbes na binigyang diin ni Saldico sa isa sa marami niyang video revelations. Sinabi ni Saldico na nag-deliver siya ng 1 billion sa lugar na yon. 200 million noong December 2, 2025 at 800 million noong December 5, 2025. Ayon po kay Saldico, ang paghahatid ng 200 million ay ginamitan ng isang Grand Via Elite. Yun namang 800 million ay ginamitan ng dalawang Grand Via Elite. Ang mga ito ay tinanggap di umano ni Yusek Jojo Cadiz sakay ng kanyang Toyota Fortuner kasama ang kanyang driver. Ang mga perang ito ay inihatid daw sa bahay ng Pangulo sa Naray Street gamit ang mga nabanggit na mga sasakyan. So, Ang dami pong dapat inimbitahan upang linawin. Ayan. So ayan po yung video na yon, ha. So yan lamang po yung ilang mga issue po na ibinabato ni Marcoleta kay Lacson. Makikita nyo naman yung pinagkaiba ng hirit ni Lacson at hirit ni Marcoleta. Si Marcoleta, yung mga issue, punto by punto, iniisa-isa niya, ito ang dapat sagutin ni Lacson. Si Lacson, lagi na lang ad hominem.
Kesyo inaapi siya, kesyo si Marcoleta pro-China, puro ganon. Dito mo makikita yung maturity at utak ng isang senador. Si Lacson halatang politikal. Si Marcoleta talagang issue-based lang. At kung titignan ninyo, sabi nga paulit-ulit na sinasabi ni Lacson, siya daw ay matagal ng lawmaker na lumalaban sa korupsyon. Pero hindi namin makita eh. Honestly, hindi natin makita na ganun ang kanyang ang pinaglalaban. Siya laging political ang dating. Political butterfly ho ito si Lacson at saka si Soto. Kung sino nakaupo, dun sila. Pansinin ninyo. Ilang taon na, ilang dekada na sila sa Senado, ganun lagi yung ginagawa ko. Sino nakaupo? Kasi nandun ang budget. Kesyo hindi daw tumatanggap ng parang pork barrel ito si Lacson. Oo, kasi madaling mabuking yun. Ang tanong ito tanong lang naman to. Kung madaling mabuking yun, kayo, sa tingin nyo ba, kung kayo'y magnanakaw, doon kayo sa madaling mabuking o doon sa under the table? Hindi, kasi ayan ang lagi niyang pinagmamalaki. Ito, hindi tumatanggap ito ng yung opisina niya, hindi tumatanggap ng kahit na anong funds o pork, ganyan, pork barrel o PDAF, di ba? O yan ang tanong. Yung outside the office, hindi natin masasabi kung wala talaga siyang tinatanggap. Basta ang alam natin, sip-sip siya lagi sa administrasyon. Alam mo, medyo hindi lang sila makasip-sip noon, yung kay Pangulong Duterte. Ayan, alam naman natin si Pangulong Duterte, hindi naman maano sa bigayan yun. Pero ba't ko ba nasabi na tila may plano sila kay Marcoleta? Ito, all of a sudden, lumutang na naman ang kataas-taasang si Comelec Chairman George Garcia. Ang iniimbestigahan patungkol kay Senator Marcoleta ay isang hindi lang factual na issue, isang legal na issue. Ang sineta po niyang depensa, para maging maliwanag lang, inamin, tama, may nagbigay sa kanya ng donasyon, binigay sa kanya pagkatapos siya mag-file ng kandidatura noong October of 2024. Subalit ang kanyang kontensyon, hindi pa po siya kandidato at the time na tinanggap at binigay yung naturang donasyon. Sapagkat ito daw po ay base sa desisyon ng Korte Suprema sa kaso ng Piñera versus Comelec. And yan po yung sinasabi niya na dapat hindi siya maparusahan o dapat hindi siya kasuhan kung tumanggap man siya ng regalo, donasyon o kung kanino man doon sa panahon na hindi pa siya kandidato. Nagpakita ng mga affidavits, nagpakita ng mga yung date, in-emphasize mabuti, yun po yung i-resolve namin sa kasalukuyan. Mayroon na pong rekomendasyon ang Political Finance and Affairs Department patungkol sa kaso na yan. Kanila naman po din minadali yung bagay niyan. Binigyan naman po ng pagkakataon na makasagot yung naturang personalidad. Kung kaya nga lamang po nagkaroon kasi ng konting komplikasyon na naman. Sapagkat itong isang araw lamang po, ang Comelec ay nakatanggap ng referral mula sa Office of the Ombudsman na kung saan may nag-file po kasi pala doon sa Office of the Ombudsman patungkol sa SOSE at saka doon sa SALN. Pag SALN, wala pong jurisdiction si Comelec. Pag SOSE, may jurisdiction po si Comelec. At ito po yung natanggap ng opisina namin na kung saan nire-refer sa amin yung issue ng SOSE na naka-refer naman ngayon sa Law Department. Ibig sabihin, pagka po kasi problema sa SOSE, sa Political Finance and Affairs Department. Kaya lang wala makakapigil sa isang nagrereklamo na mag-file ng formal na complaint sa Law Department namin para magkaroon ng tinatawag na preliminary investigation. Ang katanungan po ngayon, paano ba mako-complicate yung ginawang rekomendasyon ng Political Finance and Affairs Department versus sa final ngayon na formal na complaint na nasa Law Department. Ito po yung final. Kung hindi ako nagkakamali ng kontra-daya. Sir Professor Araw, nagfile po sila ng kaso. So, yun po yung sinasabi natin na paano yung komplikasyon nun. Yung po bang findings ng Political Finance and Affairs Department ay makaka-impluensya sa magiging disposisyon ng Law Department. In the same manner, yung bang magiging disposisyon ng Law Department ay dapat maging basihan ng Political and Finance Department. Kasi po, kung ano man po yung rekomendasyon ng PIFAD na tinatawag, ito po kasi ay dadaan sa mismong opisina ng Law Department. Halimbawa po, ang recommendation nila ay to file complaint or case dahil sa palagay nila may probable cause. Pinafile po yun sa Law Department ng Comelec. Paano po yung ang Law Department ay may kasalukuyan ng hawak patungkol doon sa naturang personalidad. So yung po sana na pag-aaralan din ng lahat kasi po Galing magsalita, no? Ha? Ang galing magsalita. Talagang plakadong-plakado. Plakadong-plakado na maguguluhan yung makikinig para ang importante lang naman ay mahatulan at madisqualify na naman ang kalaban nila na si Marcoleta. Alam mo naman, mga kababayan, ito ang nangyayari sa Pilipinas. Pag hindi madaan sa mabuting usapan, dadaanin sa dadaanin siya kung saan-saan. Ayan, kakasuhan, di ba? Porque, alam mo, tinik kasi sa kanila eh. Tinik po kasi talaga sa kanila etong si Marcoleta. Kaya naman din, ewan ko kung naiisip ba nilang ipatanggal ito si Marcoleta sa Senado, di ba? Alam mo, nakakaano ha?
nakakainis lang kasi isipin mo, I mean, ano to, ganito na lang ba talaga sa Pilipinas natin? Hindi nga nagde-declare ng martial law pero grabe ang panggigipit sa lahat ng kalaban. Di ba? Ganito na lang ba ang lagi nating dadaanan? Asa na yung kalayaan? Kalayaan ng mga Pilipinong bumoto. Binoto nila si Marcoleta eh. Kalayaan natin yan. Pero bakit ganun ang ating anong tawag dito? Masasabi nating nangyayari. Di ba? Alam mo, anyway, sana lang mga kababayan na naunawaan natin po itong mga ganitong bagay kasi kailangan natin bantayan. Di ba? Kasi ang lupit nga nangyayari, yung palang sa issue ng kay BP Sara Duterte. Ngayon, lahat talaga ginagawa ng paraan para tanggalin. Pati mga kaalyado, ginagawa nila ng paraan para talaga matanggal sa posisyon at hindi makapagsalita. Ano na nangyari kay Libiste, di ba? Napalayas na nila. Ano na nangyari dito kay Bersaga? Na-suspend na nila, wala na, tumatahimik na. Ano na ang kanilang ginawa dito sa mga dating sundalo na nagsilbit may nalalaman sa issue ng mali-maleta na natatanggap ng mga opisyal. Ngayon, kinakasuhan na. Kaya sinabi, yung 6 daw doon ay hindi tao ni Zaldico, ngunit tao ni Mike Defensor. At sinasabi nila, si Mike Defensor daw ang recruiter. Di ba? So, ano na talaga ang mangyayari? Di ba? Ano na mangyayari sa bayan natin? Ganito na lang ba talaga tayo palagi? Sana ang taong bayan ay gumalaw-galaw na rin. Hindi ko sinasabing magrebelde, hindi yan ang gusto ko mangyari. Alam niyo yan. Hindi ako pabor sa kahit anumang pagre-rebelde. Pero gayon pa man, sana maunawaan natin na meron tayong responsibilidad. Bilang mga Pilipino, dahil sabi nga, the Constitution natin, the power emanates from the people. Yun ay simpleng salita, ngunit napakabigat po nito. The power is or resides